Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag na bigat Luzon, maayong aga Visayas at maradyaw na buntag Mindanao. How's your week so far? Para sa mga papasok ng school o opisina, maghanda na para hindi kayo malate. Magiging productive ka na, matutuwa pa sa iyong teacher o iyong boss. Para naman kinamanong driver na maagang papasada today, magkape ka muna at alamin kung anong panahon kaya ang sasalubong sa iyo sa mga susunod na oras. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay kayong papanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Thursday morning, October 6, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Sa puntong ito naman, silipin natin anong oras kaya magpapakita si Haring Araw. Ang ating sunrise for today yan po ay 5:46 ng umaga at yung sunset naman mamaya 5:42 ng hapon. At sa puntong ito naman, para mabigyan na tayo ng pinakahuling impormasyon tungkol dito sa binabantayan po nating bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Ms. Glyza Esculiar. Good morning, Ms. Esculiar. Ano na po bang update dito sa binabantayan po nating bagyong Julian? At kailan ba ito lalabas ng ating boundary? Magandang umaga sa iyo, Amor, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Update po muna tayo sa bagyong Julian. Huling namatayan ito, 70 km south-southeast po ng Basco, Batanes. At taglay ngayon ang lakas na hangin na 85 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot naman hanggang 120 km per hour. Ibig sabihin po nasa tropical storm category na ito. Inaasahang kikilos pa kanluran sa bilis na 22 km per hour. At inaasahan nga po na babaybayin po nito ang pagitan ng Babuyan at Batanes Group of Islands ngayong umaga at makakalabas naman po ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon. Nakataas na ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2 dito po sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Asahan po dyan ang masungit na panahon ngayong umaga. Samantala dito naman po sa Northern Cagayan at dito po sa Ilocos Norte at Abra ay signal number 1 naman po ang nakataas. Inaasahan naman po dyan ang paminsan-minsang mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin. So ayan, nalaman po natin ang update tungkol dito sa bagyong Julian na lalo pang lumakas, pero inaasahan nga natin na ito ay posible nang makalabas ng Philippine boundary within the day. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. At Ms. Esculiar, dahil nabanggit nyo nga po itong mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal at yung mararanasan nilang weather condition, papaano naman dun sa natitirang bahagi pa ng ating bansa kung saan wala namang nakataas na Tropical Cyclone Warning Signal, ano ba yung dapat nilang asahan? Inaasahan po natin na sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan hindi apektado ng bagyong Julian, asahan po dyan ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang ulan at pagkidlat at pagkulog dahil naman po sa naipag-iiba yung habagat ng nasabing bagyo. At dahil nabanggit mo naman ang tungkol dito sa hanging habagat o yung southwest monsoon na pinag-iibayo nga nitong bagyo, ay ito bang hanging habagat inaasahan ba natin na mati-terminate na sa mga susunod na araw? Tayo po ba ay nalalapit na dito sa transition period natin patungo dito sa amihan season naman? Actually, Amor, inaantay na lamang po natin na mawala ang weather system o bagyo dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. At after that, inaasahan po natin na easterlies na muli ang iiral sa ating bansa. And after 2 weeks, inaasahan po natin na sakaling mangyari nga po ang wala nang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay inaasahan po natin ang pagsisimula na muli ng amihan o northeast monsoon.
Okay, ibig sabihin pala habang meron pa ring weather disturbance o bagyo na pumapasok dito sa ating PAR ay mararanasan pa rin talaga natin itong epekto ng hanging habagat. So para sa ating viewers ay aabangan naman natin itong pagpasok natin dito sa transition period. Ibig sabihin po yan ay nalalapit na itong pagpasok naman natin sa amihan season. At panghuling katanungan na lamang, Miss Esquilar, ito naman po ay question of the day natin mula sa Panahon TV follower na si CJ Soriano. Ang tanong niya, matagal na hindi nakaapekto sa bansa ang ITCZ. Ano ang dahilan? Bakit bumalik ang pag-iral nito? Dahil kahapon nga napansin din ng ating mga kababayan na kasama sa dominant weather system dito sa ating PAR itong ITCZ. So ano bang dahilan? Bakit bumalik ang pag-iral nito? Kung matatandaan po natin, ang ITCZ ay umiiral habang wala pang bagyo o weather disturbance dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahilan po ang habagat ay mahina na at nandito na lamang po sa Vietnam. Ngunit pagpasok po ng bagyong Julian ay muling umiral po ang habagat, dahilan para ang ITCZ naman ay umurong pa rin pakanan. Ngunit pag lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing bagyo, muling unti-unti na pong hihina ulit ang habagat at ITCZ ulit ang iiral. At during the transition period, iiral naman po ang easterlies and then eventually po ay amihan na season na po o pagsisimula na po ng taglamig dito po sa ating bansa. Alright, maraming salamat sa iyong katanungan, CJ. At para naman sa ating viewers, kagaya ni CJ, pwede rin kayong magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. Maraming salamat po, Ms. Glyza Esquilar, sa binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating viewers ngayong umaga. Nakapanayan po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang yan dahil magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.